Magandang araw po sa ating lahat ngayon na makakasama ninyo kami ngayon sa episode 150th ng Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo. Ngayon po ay April 27, 2026. May makakasama po tayo mamaya na isang inspiring interviewee. Pero bago po muna iyan, maraming gusto lang po muna namin pagpasalamat sa provincial government sa paghatid sa amin sa pamamagitan ng Local Economic Development and Investment Promotions Office of Albay, of course headed by Miss Jamie Florence Estrada Ribaya, at makakasama po ninyo ako on behalf of Miss Jamie. I am Nefeli Estepona from the technical staff of Ledipo. Ang programa pong ito ay naisa sa katuparan sa pamamagitan at suporta ng ating governor na si Honorable Noel E. Rosal, katuwang ang Albay Provincial Information Office, NET TV, sa pangunguna ni Mr. Marte Gonzales. Ang business hour po, layunin po ng programang ito na suportahan at palakasin ang ating mga lokal na negosyante dito sa Albay. Isa pa po ang bukas ang plataforma po namin kung saan maaari po ninyong maipakilala ang iyong mga produkto, mga serbisyo, ang iyong mga business po ng libre dito sa aming programa. Sa pamamagitan naman po ng programang ito, nais po naming hikayatin ang mga Albayanos na magbukas ng business dito sa Albay. Of course, despite ng crisis, hinihikayat pa rin namin kayong magbukas ng business dito sa Albay. And bago po muna nating ipakilala ang ating interviewee ngayon, panoorin po muna natin ang mission, vision at mandato, maging ang mga services na handog sa inyo ng aming programa. Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo, every Monday and Wednesday 10 o'clock a.m. to 11 o'clock a.m. Grow your business in the province of Albay. We are eager to serve and excited to assist you. The Local Economic Development and Investment Promotions Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DILG Memo Circular Number 2010-113. Mission of Ledipo Albay aims to promote the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. About the services. An office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual, or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing, and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. Services offered: capacity building and advocacy promotion, investment promotion, facilitation and servicing, product development, marketing and promotion, assistance to local and foreign investors.
At muli nga po tayong nagbabalik muli sa ika-150th episode ng Ledipo Business Hour, Magnegosyo Tayo. And kung naalala nyo po, sinasabi namin kada 50 na nai-interview namin is na-feature namin sa aming mga magazine, which is itong kulay green, ang una naming na-publish na magazine from episode 1 to episode 50, at ito naman po ang pangalawa na edition ng magazine namin from 51 to 100. And ngayon naman po, dahil huling episode na nitong 150 na episode ng Ledipo Business Hour, Magnegosyo Tayo program, magkakaroon naman tayo ng panibagong edition ng magazine natin. And tulad po ng nasabi kanina, layunin po ng programa namin ito na patuloy na maghatid ng programa ng inspirasyon sa aming mga kapwa albayano na nagnanais pong magsimula ng sariling negosyo, particularly po dito sa lalawigan ng Albay. Kaya para po mas lalo tayong ma-inspire, para magkaroon tayo ng history, ng background sa kung ano ang business na i-interviewin natin ngayon. Makasama po natin ngayon ang isa pong kahangahangang negosyante from the Bercasio Motorcycle Parts and Accessories Shop. We have here Mr. Hernie Bercasio. Sir, good morning po sa atin ngayon. Magandang araw sa atin ngayon, sir. Sir, kwentuhan mo kami ng history, ng background, kung paano ito nagsimulang Bercasio Motorcycle Parts and Accessories Shop. Good morning po, ma'am. Bercasio Motorcycle Parts and Accessories Shop started January 2022, right after the pandemic, when we hit by economic downfall. So, nung mga times po na yon, yung father ko is namatay. Then, nasa Metro Manila kami ng wife ko. Then, after nun, nag-decide po kami na mag-start ng business, small business. Nag-start po kami ng ukay-ukay before. So, galing yung mga damit sa Taytay. Then, nag-try din kami ng milk tea business. And eventually, napunta kami sa motorcycle parts and accessory shop. Ngayon po ba, sir, yung ukay-ukay natin at saka yung milk tea business natin, ongoing pa rin po ba? Or talagang pinalit na po natin para dito sa motorcycle parts and accessory shop? Yes po. Pinalit na po natin yung Bercasio Motorcycle Parts and Accessory Shop kasi nakita namin yung malaking demand sa scooter industry, lalo na sa accessories like auxiliary lights and power horns. Bakit, sir, ganito yung napili mong ipalit doon sa dalawang business, or bakit ganito po yung business na pinili mo? So we choose this kind of business po because we saw a growing demand in motorcycle parts and accessory shop, and also service like auxiliary lights and power horns. So, after the pandemic, marami talagang gumamit ng motor. Opo. So, na-realize namin na essential po talaga yung maintenance and safety upgrades ng mga motorcycle. Specifically, motorcycle po ba talaga yung ito, or meron pa naman, nag-open po ba kayo sa mga kotse, ganyan? Yes po. We install also auxiliary lights and power horns sa mga kotse. So actually, nakapag-install na kami sa Mitsubishi 2004 model, then Vios, then yung Tamara Hilux Champ. Bakit, sir, naisipan mo na ganito pong business yung mahilig po ba kayo sa motor? Mahilig kumalikot ng mga appliances na regarding dito sa motor po? May personal interest po ako sa field, and at the same time, meron din po akong technical background since I am a graduate of Bachelor of Science in Electrical Technology. And also that, may training din po ako sa Consumer Electronics Servicing from TESDA. So, ano po talaga yun? Ginamit mo, sir, inalign mo Yes, yung po. knowledge mo sa business na ito. And ngayon po, kamusta po yung business natin?
ilang taon na nga po to from 2022 after the pandemic. Kamusta po yung business? Yes po, yung business namin is still growing and we are running now 4 years in operations. Apo. So we plan to expand our business. So we see ourselves po ma'am na magkaroon ng multiple branch dito sa Bicol region. So namely, dito sa Albay meron na po tayong main branch. Then Apo. eventually, we are planning long term. So expansion po talaga. Magkaroon sana ng branch sa Sorsogon, Masbate, Catanduanes, Camarines Sur, and Camarines Norte. Mga ilang taon, sir, balak nating i-branch out itong business natin? Sawa naman ng Panginoon, ma'am, binibigyan tayo ng mga opportunities like support from DTI or Department of Trade and Industry. Nakakapag-loans naman tayo ng mga business loans. Then, nag-grant naman po ng DTI. Then, we are seeking also angel investors na magtitiwala sa negosyo na inumpisa namin. So, makita sana nyo yung value na binibring out ng business ng Bercasio Motorcycle Parts and Accessory Shop. Opo. Ngayon po yung business natin ay makikita sa Rinilisan, Bonot, Legazpi City, Albay. And nasabi ni Sir kanina kung saan yung mga lugar kung saan gusto niya pong mag-branch out. And hopefully, sa mga susunod na taon, Sir, ay makapagbukas na ng marami pang branch itong business natin. And yun din po yung inaay ni Sir. Yun din po yung gustong mangyari ni Sir. Ngayon po, Sir, gusto kong malaman, ano po yung motivation mo para i-continue itong ganitong business? First of all, I would like to acknowledge and thank God for giving opportunities, talents, skills, and wisdom to make this possible po. Then, I am motivated because of my family. During the pandemic talaga, napaka-hirap ng sitwasyon ng mga panahon na yon. So, tapos, meron din naman po akong asawa na sumusuporta sa akin. Sila rin po yung katulong mo, Sir? Yes po. Family? Back-end office po yung wife ko na si Liani. Siya yung nakatoka para sa accounting, then payroll system, then yung supplier po. Ano pa, Sir, yung ibang business ng family mo? That time po, yung business ng family ko was tinsmith. Tinsmith. Yes Ano po po. ang ginagawa doon, Sir? Yung father ko po ay gumagawa ng mga barbecue grills, dust pans, and yung oil pumps, then gasera. Ongoing pa po yun ngayon, hanggang ngayon? Or ito na lang, nag-stand out na lang po itong Bercasio shop? Yes po. Yung papa ko po, nung namatay po siya, natigil na po yung business. Kaya nagpanibago kaming business kung alin po yung naka-align sa pinag-aralan namin, Opo. market demand, Opo. then yung goal po namin to provide services na will promote yung rider safety. Ganyan, yun talagang importante sa mga nagra-rides. Syempre, safety. Importante po yun. And Sir, balik tayo sa family po. Bukod po sa'yo, sino pa yung mga nagbe-business sa family mo? Or sino pa yung mga na-influensyahan magpatakbo ng business sa family mo, Sir? From your father po, na sabi mo nga po kanina, naunang business, and ngayon po ikaw na rin po, meron pa po bang iba na gumagawa ng nagsa-start ng business hanggang ngayon? Meron po naman na relatives, kagaya nung sister ko po, may sari-sari store siya sa katabing shop namin. So, ini-encourage ko po rin siya na i-level up din yung business na magkaroon ng mayor's permit. As of now kasi, barangay permit. Apo. So, ini-encourage ko rin po siya na what if na gawin mo tong level up, magkaroon ka ng legal papers like mayor's permit, DTI, then
yung BIR. para Opo. makapag-contribute din po Opo. sa community. Opo. Tsaka mas malaki din yung scope kapag ganong may mga kompletong permits tayo ngayon. And sir, paano niyo po pinag-aralan yung pagpapatakbo ng ganitong business? Sabi mo nga po pala kanina is ganito na rin po yung scope ng course mo before, and paano niya po na igamit yung mga knowledge niyo noon sa pagpapatakbo ng ganitong business? Yes po, ma'am. Yung pagpapatakbo naman ng business is kahit papano dapat meron kang basic knowledge. Yes. Then, so, kung meron ka ng basic knowledge, you can share it with other people. Then, document it. Then, delegate to someone fits the role. Kagaya ng mga technicians, mechanic. So, kailangan i-document po natin yung mga job roles and responsibilities with clear expectation or KPI para at least paano hindi sila malito. So, kailangan din aralin po natin yung artificial intelligence, marketing and sales. So, right now, we are improving, ma'am, yung marketing and sales to reach out more clients and customers. So, we run Facebook ads, we do marketing and customer retention po, ma'am. The voice ng mga customer, yung mga pagpasa-pasa ng mga positive feedbacks, malaking bagay din po yun. Sir, balik tayo doon. Nag-training po ba kayo or sadyang na-adapt mo lang po talaga yung mga knowledge natin yung mga knowledge mong nakuha nung ikaw nag-aaral pa, or meron po ba kayong naging trainer? Ikaw po personally po ba nag-training po ba ikaw, or meron ka po bang mentor bago ka po magbukas na ganitong business? Before I answer that, I would like to thank God for giving us the wisdom and knowledge. Then, yung opportunities po na binigay sa atin na makapagtrabaho sa factory, sa construction, then corporate world. So, nabigyan po tayo ng mga opportunities na makapag-attend ng operations meeting, lalo na sa corporate world. So, nagkaroon tayo ng idea doon kung paano talaga ang tamang pagmamanage ng business. Kasi nag-share yung every department, kagaya ng supply chain department, yung sa marketing department, and then sa finance department. Nakakapag-share sila ng mga achievements nila, then accomplishment, which contributes to the success of the business. So, yun yung napag-aralan ko po in the industry ay ina-apply ko po sa business na meron po yung family namin. Bale, malawak na rin po talaga yung share nitong knowledge ni sir. Hindi lang dito basta sa shop na to ni sir, kundi sa mga business pa ng iba niyang family. Ngayon sir, sino pa po yung mga katulong mo dito sa pagpapatakbo ng ganitong business? Dati po, yung brother ko na si Alexis, siya po yung yung nag-register ng name, ng business name under sa name niya. Kasi that time, pandemic, pa-extra lang po sa pag-survey ng lupa, then kung may nagpapa-welding works, and etc. Then, yung kapatid ko naman na ex-abroad sa Japan, as factory worker, siya naman po yung cashier nung nagbakasyon siya. So, Nagbakasyon siya. Opo. Kami naman ng wife ko, while still working in Metro Manila, kami po yung naghahanap ng suppliers and sourcing out of motorcycle parts. So, teamwork po talaga sa family. Nagtutulungan po kami talaga para mapalago at mapatakbo yung negosyo. Sir, nasabi mo kanina na kayo po yung naghahanap ng mga supplier. Saan po galing yung mga parts and itong mga accessories or kung ano pa po ang tawag dito? Saan nyo po kinukuha yung supply? Manila rin po ba? Yes po. Bale, paano po siya sir na ililipat dito? We tie up with suppliers in Metro Manila. So, we nagkaroon ng agreement na sila po ang magdi-deliver through cargo. And meron din po pala kaming runner sa Metro Manila.
kasi napakalaki ng gastos kung pabalik-balik kami dito. Opo. So we come up with an idea or agreement with suppliers na sila na lang po ang magbahala magpa-cargo ng mga items or accessories para ma-ship po papunta dito sa Bicol region sa mababang halaga ng delivery fee. Mahirap po ba sir yung mga supplier sa ganitong business? Sa paghahanap po, katulad nga po nung pag-ship ng mga ganyan, gaano po kayo sir na challenge sa mga ganitong mga supplier? Yung challenges po talaga, sa una, mahirap kung hindi ka kilala or nagsisimula ka pa lang. Kami naman, nung nasa Metro Manila kami, we face our suppliers with confident naman na makakapagbayad kami or in time na magbayad. Tapos, we make sure na we do our obligations to them. So, dapat merong right values talaga. So, hindi mo kailangan lukohin yung mga suppliers Syempre. na malilate ka ng bayad. So, kailangan maging transparent tayo sa kanila. Importante talaga iyon ng pagbabayad. Pero ikaw sir, isa rin po ba yan sa mga naging challenge mo, yung pag-pay ng mga sa supplier? Pero or masyado ka po talagang strict kapag may mga ganitong bayaran na po? Yes po, yung may mga times din po talaga nung nagsisimula kami, lalo na sa compliance mama, sa BIR, nagkaroon din po kaming penalty. So, tao lang po tayo, nagkakamali. Then, we make sure na kung ano naman po yung penalty, babayaran natin yun. Opo. Then, so, we learn from our mistakes sa mga ganong klaseng challenges. Then, sa suppliers po naman, ma'am, we make sure na babayaran namin siya ahead of time or on time para hindi ma-disrupt yung operations ng business. Opo. Sir, balik tayo sa year mo, since 2022, nakapag ROI ka na po ba sir sa hanggang ngayon So, na ma'am, year? yung ROI naman po, ma'am, if you are building a business na long term, hindi mo iisipin yung return of investment. Opo. You will think about the persons or the people you will help along the way. Kasi yung monetary accomplishment naman is nandyan naman palagi yan. Kaya palagi naman merong customers yung shop. So dati, nag-start lang po kami ng 25,000 na worth ng motorcycle Yun na rin po parts. yung capital mo sir pag start ng business? Yes po. 25K. Then, napalago po namin yon. Then, eventually, nakakapag-sales na rin naman po kami ng maganda-ganda every month. Then, we also expand yung manpower namin para mas marami pang Mabilis matulungan. din. Opo, mabilis din po yung operations. pagtrabaho. Sa ganitong business, sir, ito po ba talaga yung choice mo na i-open na business? Sabi mo nga po related sa course mo, na-align mo sa course mo kanina. Anong part po ng business na ito ang nai-enjoy mo? Sa pagkuti-kuti po ba ng mga appliances? Yes, Ay, mga appliances, yung parts? That time po kasi, when we are starting, ako mismo yung gumagawa ng motorsiklo or Solo motorcycle. ka po, sir? Yung kapatid ko din naman, kapag halimbawa, nasa Metro Manila ako, nagvi-video call lang kami. So, yun yung mode of meeting namin. Communication. Para ma-accomplish yung certain task para ma-deliver sa customers namin. Right now po, we train motorcycle technician and mechanic para sila na po yung mag-perform ng mga task and jobs. So, nag-enjoy po talaga ako na magturo, mag-impart ng knowledge. So, hindi naman lahat ng knowledge is manggagaling sa'yo. May mga idea na came up from mechanic and technician. So, collaboration po talaga. Ma-adapt mo sa sarili mo at pwede mo pa siyang i-share sa iba na pwede ring matuto, na gusto ring matuto. Ngayon naman, sir, ano po yung challenging part na na-experience mo? Yung way back
before, ma'am, yung challenging part talaga is yung sa finances. So, sa business po, hindi lang naman benta, service, kailangan mo rin yung cash flow management. So, paano mo i-allocate yung cash sa business? Saan ba ito mapupunta? Yung salary ng tao, overtime, yung compliance, kagaya ng business tax, yung quarterly tax. Then, mapupunta ba itong budget na to for savings? Then, for emergency funds. And for also advertising and marketing. So, kailangan namin budgetan yun para we ensure that seamless yung operation ng shop. Business. And Opo. we see ourselves na mas malaki pa yung business yung in the near future. Opo. Sir, balik tayo sa supplier. Nahirapan po ba kayong maghanap ng supplier or related na kilala mo na yung mga supplier mo ngayon? Nahirapan po ba kayong maghanap ng mga supplier? Yes po. I remember during nagtatrabaho kami sa Metro Manila, kapag holidays and yung day off, pinupuntahan po talaga namin personally. Minsan naglalakad Sa po Metro talaga Manila ako. po iba yan, sir? Yes po. Aha. Nilalakad po namin yung mga suppliers, then nakikipag-usap kami sa mga shop owners and we negotiate terms and conditions, then paano mag-open ng account. Yun po yung mahihirap na mga nangyari sa shop, yung paghahanap ng matitinong suppliers na it will continue the operation ng shop Long term. long term. Tapos dito po sa locally, nagta-tie up din po tayo ng mga local shops and wholesale and retail para mas malapit yung supply kaysa magpapadeliver pa ng Mas less cost din po ba yung kapag dito lang po sa local ka po lang kapag hanap ng mga supplies, mas less din po ba yung bayaran, the payment? Yes po. Siyempre mas malapit na Mas rin. malapit na po siya. Then yung waiting hour or waiting days para ma-deliver Mas yung madali na rin. mas madali kaysa kung galing pang Metro Manila. So we also planning to import para mas mababa pa talaga yung capital expense, kasi pinag-aaralan din namin yung mga accessories na pwede naming i-import from abroad. So yun yung mga steps na gusto namin gawin para mas mapababa pa yung capital expenses ng business. Opo. Sir, sa lahat ng business, importante yung integrity and transparency. Gaano naman po ito ka-importante sa iyo bilang isang negosyante? The integrity and transparency. Yes Dito sa po. business mo, and katulad nga po ng sabi mo ba, may mga supplier ka po nakukuha from outside the Bicol and sa local. Gaano po ka-importante itong bagay na ito para sa isang negosyante? So napaka-importante po talaga yung integrity para sa isang negosyante. Kasi di bali nang gumastos ka, wag lang masira yung integrity or reputation ng Opo. shop. Opo. Kasi at the end of the day, yung values pa rin ng tao or negosyante ang magpe-prevail. Opo. So yung mga problems and challenges, nandun po yan sa along the journey of a businessman. So i-accept din natin yung mga challenges na yon. Then we continue by protecting our reputation and integrity, lalong na sa mga valued customers natin. Makabenta ka ng isa sa isang customer, ang tawag doon sale. Kapag bumalik naman si customer, ang tawag doon trust. Then kapag yung customer kinuwento ka sa iba, that's what you call brand. Brand. So dinadayo po talaga yung shop namin from Sorsogon, Masbate, Catanduanes, Malalayo na yung mga pumupunta sa Camarines Sur, Camarines Norte, kasi naririnig nila Opo. or
nakikita nila yung value na bibring out namin sa shop. So, yung integrity, then reputation ng shop, kailangan talaga protektahan. Opo. Tapos, meron din po kami na warranty sa services namin. Parts and labor with warranty. Promo, sir. May promo po ba kayo dito sa shop? Yes po. Sige, sir. Share We mo po. run loyalty card Mhm. program. So, kapag naka-5 kang services sa shop, so yung pang-5 na yon libre na yon. Yung change oil or 7-point maintenance. So, most of the time, yung mga customers namin, bumabalik-balik talaga. Lalo na kapag nakabili na sila ng Opo. bago pang motor. Or even, may kotse sila, dinadala pa rin nila sa shop para magpa-install ng auxiliary lights and power horn. Sayang din kasi, sir, no? Ang 5 balik mo doon sa shop nila, sir. 5 billing ng products, ay ng parts and accessories nila. Meron ka ng libre sa 5 po. 5th ninyong pagbalik doon. And sa isang business, sir, importante yung mga permits. To open a business, importante yung mga permits such as the mayor's permit. Ano pa, sir, yung mga hawak mo? The DTI, BIR, ano pa, sir, yung hawak mo? Sa barangay po. Sa barangay. Gaano po, kamusta, sir, yung experience mo sa pagkuha ng mga ganito o sa pag-register ng business mo sa ganito pong permits? When we are starting po, ma'am, yung DTI, nagkaroon ng ease of doing business. So, online na lang po yung processing ng Opo. business registration. So, almost 270 that time yung pag-open ng business name sa DTI. Online pa yon during or after the pandemic. So, ang nahirapan lang po kami talaga, ma'am, is yung dito sa mayor's permit, then BIR, kasi hindi kami physically present at that time dito sa Legazpi City. Paano So, nyo, sir, na solusyonan ito? So, we come up with a solution na yung kapatid po namin yung ilalagay na pangalan sa business para makapag-start po ng business yung family namin. Opo, sir. Sa mga customers naman, sir, paano mo na maintain yung maayos na makikipag-ugnayan sa inyong mga customers? And even sa staff? So, ma'am, sa pag-manage naman po ng customers and staff, unahin po natin sa mga customers. If you are likable, ma'am, people will trust you. So, we ensure that very warm yung welcoming namin Pakikitungo, opo. sa customers. Then, parang nakikipag-usap lang po kami sa kaibigan na we always advise what is good for the benefit of customers. Siyempre. Yun po yung namin. Then, we assure palagi po, ma'am, yung warranty services na may babalikan ka po, sir, anytime na kasi we are human beings po, ma'am. So, may mga times na medyo pagod na yung technician, may nakaligtaan. So, we make sure, ma'am, na inaalagaan din namin yung tao. How do you manage that, sir, kapag may mga ganitong mga customers na bumalik po para sir, parang may ganito pong nangyaring kunwari sa parts ng motorcycle namin and yung warranty mo nga po, paano nyo po minamanage kapag may mga ganitong customer or ganyan po, sir? We treat them as opportunity, ma'am, because nakikita namin na meron kaming i-improve sa sarili namin and then Opo. services. So, once na nakita namin na may mali, inaayos po namin without any additional cost for our customers end. So, under warranty po siya, walang babayaran, parts and labor. Ilang po yung warranty mo? Months? Yes po, 1 month warranty, then 6 months warranty for workmanship. So, sa product is 1 month, then sa workmanship and services, 6 months po. Ngayon, sir, yung mga nagsta-start, yung mga kakasimula mo pa lang ng business, ilan yung mga kasama mong staff and ilan na po siya ngayon na ongoing yung business mo? Before po, kami lang ng kapatid ko. So, remotely, ako yung Ayos.
remotely ako nagbibigay ng instruction kung paano gawin yung specific task. For example, installation ng mini driving lights and auxiliary lights, then power horn. Then eventually, nagkaroon po kami ng mga part-times. And right now, ngayon, merong newly hired for the position of sales and accounting staff. Opo. Yung mga kasama natin dyan sa sa office nyo po, nandito sila. Kakagraduate lang po sila sa CCDI Sorsogon. Sir, pwede mo po silang ipakilala ngayon yung mga kasama. By the way, may mga kasama po pala dito si Sir, and sino-sino po sila, Sir? Si Ronalyn, then si yung isa, si Eileen. Opo, nakikita ko sa damit nila, Sir, intern. Yes From po. saan po silang school ulit, Sir? From CCDI Sorsogon. Ang TESDA. layo pala nila. Yes po. Paano po sila, Sir, napunta sa inyo? Nakilala ko po talaga sila, ma'am, during yung mga times na nag-outsource kami ng manpower. So, one time, may item kami na hindi namin kayang gawin. So, kailangan namin mag-outsource ng manpower na kayang gawin yung specific task. Doon ko po nakita yung mga OJT. Then, yung business owner ng repair shop na yon, sila yung pinagawa sa ginagawa namin. And they have the skills. They have the skills. Tapos nakita ko yung yung DTR or daily time record nila. Wala siyang absent. Wow. So talagang tapos ini-interview ko rin sila habang naghahantay ako doon sa shop na pinagpagawang ko. Then na-find out ko na nagbo-board sila dito, boarding house. Then on their own expense, then walang salary kasi under OJT. So yun, nag-decide ako na baka pwede. Kasi maganda naman yung nila, yung track record sa pinag-OJT-an nila. Then may knowledge yung knowledge din. and yung techniques talaga. Opo, Sir. Anong mga staff or employees o anong mga gawain, Sir, ng mga empleyado sa business mo ang kailangan mo, or ano yung mga andito na? Ngayon po, ma'am, nawalan po kami ng isang technician kasi magsisiman na po siya. So, that time po, registered electrical engineer na po yung technician ko. Tapos, pumasok siya sa akin kasi wala daw siyang trabaho. Then, after 3 months, nabawasan kami ng isa. Bale, 2 na lang yung nasa operations ko, which is mechanic, then technician. So, naghahanap po talaga kami ng additional technician. Then, ngayon, yung 2 for sales, female po ito, yung sa sales, then sa accounting. Then, another female for operations, yung quality control. Yun po yung Sir, ano yung mga, sabi mo nga kanina, may mga from Sorsogon kang customers. Ano yung technique mo para bumalik at bumalik sa'yo yung mga customers mo? Yes, ma'am. Yung po, ang ginagawa po namin kapag ganun, ma'am, talagang we rely on marketing and Facebook advertising. So, sir? we run ads every month or every week, 7 days, paid ads po yun. Then, we target motorcycle enthusiasts, then mga motorcycle clubs. Then, yung mga customers namin, nire-refer po talaga kami sa mga kagrupo nila. Kasi may mga may mga motorcycle clubs. So, yun po yung way namin para makapagpasok ng mga customers sa shop. And we ensure po na napaka organized yung wirings namin, napaka linis and maganda, nasa standard po. Kasi for safety ng mga riders. Sir, saan natin ipinopromote yung mga etong business natin? Anong mga platforms natin i-showcase yung mga ads po? Mostly po, ma'am, sa Facebook po kami nagpo-post ng Facebook ads. Then may mga TV or radio
station na ano rin sa amin, nag-offer na Apo. pwedeng mag-advertise Apo. or promote sa radio station. Mm. We also do YouTube. Mhm. Pinopost din namin yung mga gawa namin before. Ano yung name ng Facebook niyo, sir, ng YouTube, So, para yung- mahanap nila? you can visit our Facebook page sa Bercasio Motorcycle Parts and Accessory Shop. So, mostly sa mga riders po talaga, kilala na yung brand ng shop. Mhm. So, nasi-share naman nila sa Facebook Opo. yung mga gawa namin. Kasi dino-document po namin talaga. Opo. Sino yung nagmamanage ng mga ganitong platforms niya, sir? Ako po yung nagmamanage. Ikaw din po, sir. Mm. Ikaw, sir, personally, ano po yung mga hawak mong work dito sa business mo? Mostly po, sales, Mhm. then operations. Dala ko rin yung yung advertising Mhm. and marketing. So ngayon, meron na kaming additional staff. We ensure na i-delegate ko na yung mga specific Mhm. task for each and every one. Opo. So yung magiging job role ko na lang is yung operations ng shop, then for expansion ng business. Yung saan mo po, sir, na kuha itong mga knowledge about sa business management? Sabi mo nga, sir, gumahawak ka ng sales and yung iba pa, saan mo po, sir, ito na nakuha na knowledge? Yes po, ma'am. I continued learning by enrolling in online platform like Ngayon po ito? TESDA. Yes po. So, entrepreneurship, Mhm. then how to manage small Mhm. business. Then, nag-ano rin po ako sa DTI. Nag-apply din po ako sa DTI as mentee. So, gusto kong magkaroon ng business coach. Mhm. So, nag-inquire ako regarding sa KMME sa DTI Apo. para makapagbigay sila ng coach or business coach sa amin na mga local business owner para po mapalago pa yung knowledge namin sa business operations. And not only that, we read books. Apo. So mga self-help books, then business books para makadagdag sa knowledge. Then hindi lang po knowledge acquisition. So application din po Mm-mm. ito para hindi lang siya magiging knowledge, magiging action po Opo. talaga. Maisa sa katuparan, Yes maibibigyan ng aksyon ang Yes. mga nasagap nating knowledge. So sa isang business hindi nawawala ang mga tawag dyan, may mga season po ba kayo, sir, na mababa yung sales? Yan. Anong mga araw ito, sir, or kailan ito nangyayari? So sa business po, normal po yung ups and downs. So yung diskarte mo na lang po ng business owner kung paano gagawin or mag-execute ng isang activities para yung downfall mo ng Mhm. sales is mapataas mo Apo. siya. Then during the sunny days nga, nag-iimpok kami. Katulad dito, sir, mainit. Opo, nag-iimpok kami, hindi po, yung nagsisave po kami for rainy days. Kumbaga, Mhm. pag mahina ang benta, dapat meron kaming buffer na budget para mapasahod natin yung mga staff Opo. natin. So, hindi natin sila papabayaan. Kahit na magkaroon ng tumal sa negosyo, Apo. yung natin, pag-aalaga sa mga staff, dapat nandun pa rin. Di bali nang mag-cut tayo ng salary Mhm. ng owner, basta wag lang tayo mag-cut ng salary ng Maalaga empleyado. Maalaga si sir sa mga staff niya. And how do you continue, sir, to manage your staff? Paano mo sila, sir? O paano mo minomotivate ang sarili mo na mag-continue ng ganitong mindset, sir? Na makatulong din sa iba, sa mga staff? Yes, ma'am. Yung wisdom po na yan is galing from God. So, kung Mhm. gusto mo talaga makatulong, so, kailangan Ask isantabi namin. mo yung sarili mo. So, unahin mo na mag-grow yung team. Mhm. So, hindi ko kino-consider sila as employee. Team. We consider them as a team players. Mhm. Then, a business
partners also. So, kung nag-grow yung mga team natin, is mag-grow din yung business. Personal din, professional growth yung inaano namin, pinupursu para sa kanila. Para sa mga employee, para sa mga team. Sabi nga ni sir, sa team players niya raw. And sir, ano yung mga services na pwedeng makuha ng mga customers dito sa shop ninyo? Ano po So, yung mga binibenta natin, and you are open po to share that to everyone? Berkasyo Motorcycle Parts and Accessory Shop specializes in auxiliary lights and power horns. We do also concept build na mga Indo or Thai concept or circuit concept or street GP. We also do big bike concept, and we also do preventive maintenance services of motorcycles and scooters. Not only that, we also install auxiliary lights and power horns sa mga sasakyan. So yun po. Ilan po yung cost ng mga ganitong services sa inyo? Sa shop? We have packages, parts and labor. We start from 3,000 to 7,000. Not only that, pag mga big bike concept na, nagre-range siya ng 12 to 20k depending on the setup. As the business going po, sir, ano yung mga challenges na na-experience mo hanggang ngayon? Hanggang ngayon po, ma'am, hindi nawawala yung challenges. Talagang meron at meron pa rin, pero we make sure na we can handle it with values and character. So, kung wala talagang yung business owner po is walang values and character, babagsak po talaga yung negosyo. So, now, we are running 4 years and counting. We continue to grow and improve our systems and marketing to reach more clients and customers. Then, additional manpower for the shop para magkaroon ng branch, every branch, magkaroon ng sales department, magkaroon ng accounting department, and magkaroon din ng operations department para specific task na lang yung gagawin ng isang team player. Anong year o ilang years, sir, mo balak i-open ito sa labas or i-open dito na pagba-branch out ng business? Ma'am, we are looking for 5 to 10 years long-term plan for branching out, or we are also considering franchising. Ipapa-franchise namin yung shop. So, welcome po tayo sa mga ganon. Kasi nakikita naman na maganda yung takbo ng business. Sir, maraming gustong mag-open ng business nowadays. Ano po ang nais mong, or ikaw po personally, meron ka po bang advice o mag-share ka po ng advice na pwede nating i-share sa mga businesses na gustong i-open? Or yung mga owners na gusto mag-open ng business? For me po, unahin nyo po si God. Kasi si God yung magbibigay sa'yo ng wisdom. Siya magbibigay ng go signal sa'yo. Then, after that, sumunod ka lang sa Kanya by good values and character. Kasi sa business, you are also managing people. So, yung mga tao dyan, may emotions din yan. May mga, lalo na yung mga customers, may mga pinagdadaanan sila. So, kailangan mong pakinggan yung kwento ng buhay nila. So, every time na merong customers, you give them some time na mag-share sila ng story. So, kapag nag-share naman ng story yung customers, makikilala mo sila. Then, after na mag-share niya ng story sa'yo, makakapagbigay ka ng mga recommendations sa kanya. Then, yung connections, sila na mismo ang magbibigay nun. Yung mga customers, then suppliers.
Opo. Sir, nasabi mo kanina yung kapag na-sharean ka na ng customer mo, ikaw naman ang pwedeng, o ikaw naman maaari ka na rin mag-recommend, mag-share ng mga recommendations sa kanila. Ikaw sir, personally, ano po yung mga na-i-recommend mo na sa mga customers mo? Most of the time po, the motorcycle industry is very broad. So, kaya nga po, meron kaming specialization. So, right now, we specializes in installation and services ng mga auxiliary lights and power horn. Meron namang shop na specializes on suspension. Then, may mga shop din na specializes on builds ng mechanical parts. So, kailangan mong i-recommend yung mga shop na yon para matulungan din yung mga business owner na magkaroon ng sales, then magkaroon ng customers. Pero nire-recommend namin yung mga trustworthy, then with proven track record. So at the same time po, yung mga customers, yung mga shop owners din noon, nagre-recommend din sa amin. So, pasa-pasa lang. Opo. Kasi napakalawak nung nung industry, hindi naman natin kailangan mag-agawan. Kasi kung ito yung specialization mo, magaling ka sa isang bagay, mag-focus ka doon na kailangan ikaw lang ang pinakamagaling doon. Then yung mga kakilala mo na business owner then at the same field, i-recommend ka rin kasi trustworthy, then proven track record din. Sir, ano yung pinagkaiba ng business mo sa other motorcycle shops? So, ang pinagkaiba po namin ng Bercasio Motorcycle Parts and Accessory Shop is yung mga custom build concept like Indo or Thai concept. Yung mga pang motor show na ginagawa or nilalapag sa mga B2B, kagaya last time sa April 22 sa SM, merong B2B, yung bumper to bumper, yung motorcycle and car show. So, yung mga nilalapag po sa mga motorcycle, yun po yung specialized or specialization namin. Ng business ninyo. Yes And po. sir, sige sir, you are open to promote your business po sa mga nanonood sa atin. And kung mayroon ka pong nais pasalamatan ng mga naging katulong mo dito, you are free. Hello, good morning. I am Hernie Bercasio, owner of Bercasio Motorcycle Parts and Accessory Shop. So, we are located in Renilisan, Botnot, Legazpi City, near Andamar City Homes and Bicol Best Trade. So, you may contact us on our official business page na Bercasio Motorcycle Parts and Accessory Shop. So, you may also contact me through mobile number 096940477754. So, easy to reach naman yung business namin kasi usually within 5 minutes nakakapag-reply naman, automatic reply yung Facebook page namin. Sir, saan ulit kayo makikita dito sa Renilisan? Anong part po ng anong landmark po? Near Andamar City Homes po and Bicol Best Trade. So katabi lang po siya ng BS Hardware and Supply. So, pangatlong bahay doon. Along the way po Along ito, the way po. Along the road. And muli po, nakasama natin si Sir Hernie Bercasio, ang co-owner ng Bercasio Motorcycle Parts and Accessories. Sir, baka may gusto ka rin pong pasalamatan? Yes po. We like to thank and acknowledge Local Economic and Development and Investment Promotion Office for inviting us here today. So, napakalaking bagay po sa amin ito para may promote yung local business. Hindi lang po yung business namin, marami rin po silang na-feature na business owner with very, very interesting yung story, yung mga pinagmulan ng mga business owner. So, thank you po sa platform na sa opportunities para ma-share din namin yung and ma-promote yung business ng
shop namin. Thank At you po. maraming salamat din, sir, sa pagpapaunlak despite alam namin na busy ka ngayon. Sir, maraming salamat pa rin po sa pagpunta dito para i-share mo rin po kung ano ang nandito at kung ano ang background ng Bercasio shop, ng Bercasio Motorcycle Parts and Accessory Shop. And muli po, nakasama po natin si Mr. Hernie Bercasio at nakasama natin siya dito sa Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo on its episode 150 episode 150 ng Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo. And muli po, bago natin tapusin ang programang ito, nais po muna naming magpaabot ng taus-pusang pasasalamat sa Provincial Government of Albay, of course headed by Governor Honorable Noel Irosal, gayon din po sa Albay Provincial Information Net TV, and sa pamumuno po ni Sir Marte Gonzales. Nakasama rin po natin dito on the Albay PIO Net TV. We have here Sir Chad on the technical staff, from the Ledipo staff, Ma'am Nance and Grace, and ako po rin po on the Local Economic Development and Investment Promotions Office headed by Miss Jamie Estrada Rebaya. Ako po ang iyong nakasama ngayon. I am Nefeli Estepona on the technical staff of Ledipo. Kami po ay puso nagpapasalamat sa pagpapaunlak at pagbibigay sa amin ng oras at pagbabahagi ng inyong mga kwento. And ngayon po, muli po kaming nagpapasalamat sa ating mga staff nakasama ngayon dito. Maraming salamat din po sa pagtuloy na pagsubaybay dito sa aming programa, and kita-kits po tayo sa susunod na Wednesday on another episode of the Business Hour Magnegosyo Tayo. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.